Hello everyone! Again, welcome na naman dito sa aking YouTube channel. And today's vlog, tuloy-tuloy pa rin po yung pamimigay ko or pagbibigay ko ng information sa inyo patungkol nga po sa iba't iba nga pwede nating mautangan or pwede nating i-consider na utangan kapag kailangan nga natin ng extra cash para sa mga pang-emergency na pangangailangan. At syempre, kung nakikita nyo ang paligid natin ay napakaganda kasi nga po nasa vacation tayo pero hindi po hadlang ang vacation na ito para diba mag-stop tayo sa pagbibigay ng impormasyon para sa mga followers nga natin na naghahanap ng mga legit or 100% legit na pwede nating mautangan. So ngayon nga po ay para ito sa mga OFW dahil marami nga po yung mga nagtatanong sa akin like, Miss Yana, saan nga ba kami pwedeng manghiram? Ako pa isang OFW, like ganon. Or maraming mga nagtatanong nga sa mga kababayan natin na OFW na kung saan daw pwedeng mangutang. Okay, yung isang OFW. So, by the way po mga beshes, lalagay ko na lang din yung link ng bangko na ito sa comment section. At sa description below, pwede nyo i-click yung link na yon para may explore. Itong klaseng loan na ino-offer nga po nito, yung Kabayan Personal Loan. Pero bago ang lahat mga beshes, kung ngayon ka nga lang po nanood sa aking mga videos, mag-subscribe ka na nga para makasali sa ating pa-cellphone giveaways na ini-announce ko po every 25th of the month. Ito na nga po, BDO Kabayan Personal Loan yung pag-uusapan natin ngayon or yung i-share ko sa inyo para nga po ito sa mga kababayan natin na nasa ibang bansa. Marami yung mga nagme-message sa akin sa email pati sa aking Facebook page. Like, saan nga ba kami pwedeng umutang? Kaya eto na, nakahanap tayo ng isang product ni BDO nga or yung BDO Kabayan Personal Loan para po sa inyo. Para sa mga overseas Filipino workers, ito nga po yung qualifications. At least 25 years old at the time of application and up to 65 years old at the time of loan maturity. At dapat nga din po Filipino citizen or former Filipinos with or without dual citizenship. Must have at least 2 years continuous employment contract. At least one landline in either local or foreign residence or employment location, and beneficiary must have a landline, gross monthly income of 20,000 or its US dollar equivalent, at with good credit history. At ano nga ba yung good credit history? So sa mga hindi pa po nakakaalam, ito po ay yung mga paraan ng pagbabayad natin doon sa mga pinagkakautangan natin before. Halimbawa, meron kang car loan, meron kang home loan dati, or nag-home loan ka dati, nag-car loan ka, or maaring personal loan or credit card, diba? Dapat po maganda yung naging payment mo. I mean, nagbabayad ka lagi on or before yung due date. Kasi nga po, isa sa mga qualifications or eligibility criteria, dapat po meron tayong good credit history. Kasi nga po, ang mga bangko, meron nga po itong samahan or meron tayong tinatawag na CMAP na samahan nga po ng iba't ibang mga bangko na kung saan once na meron kang hindi maganda na naging payment dun sa mga pinagkakautangan mo before at yung pinagkakautangan mo sinubmit yung pangalan mo sa CMAP, ay makikita po talaga na hindi maganda nga yung naging payment natin at maaaring mag-cause ito pagka-declined ng inyong loan application. Okay? So, para sa mga seaman or domestic helpers, at least 25 years old at the time of application and up to 65 years old at the time of loan maturity. At kagaya ng sinabi ko kanina, Filipino citizen or former Filipinos with or without dual citizenship must have at least 3 years continuous employment contract. At dapat din po at least meron ngang landline in either local or foreign residence or employment location, and beneficiary must have a landline. At syempre, dapat po 20,000 pesos or its US dollar equivalent yung gross monthly income, at dapat meron tayong isang beneficiary address or at least one of beneficiary address, residence or employment business should be located within BDO serviceable areas. And then, yung beneficiary are limited to spouse or children, immediate family members. Pwede nga din po yung parents or siblings and relatives up to 3rd degree of consanguinity. Okay? Para nga po sa mga seafarers, kailangan po manning agency must be accredited by Philippine Overseas Employment Administration or POEA. At sa mga nagbabalak nga po na umutang dito,
syempre kailangan meron tayong requirements na maipakita kasi hindi naman basta-basta napapautangin talaga tayo ng isang bangko or ng isang lending companies kung wala tayong requirements na maipakita. So, para nga po sa mga Filipino, any of the following government-issued IDs, yung front and back po. At lagi kong sinasabi mga beshies na kapag tayo ay utang, dapat po front and back na malinaw yung mga picture or hindi po blurred yung mga IDs na isubmit natin. At lahat ng mga infos na nasa IDs ay dapat po malinaw. And preferred IDs po, yung Philippine Identification, yung PhilSys ID, yung Philippine Passport, pwede rin naman, yung driver's license, yung TIN ID, SSS ID pwede rin, or GSIS ID card, or GSIS e-card. Yung iba pa na tinatanggap, pwede rin yung UMID card, yung voter's ID, Philippine Postal ID, or PRC ID, or PhilHealth ID. Okay? So, ito naman po yung proof of income. Lahat naman talaga ng mga utang, mapa-personal loan man yan, maka-home loan man yan, or car loan, kailangan meron tayong proof of income. Kasi doon po sila magbabase kung meron tayong kakayahan para bayaran yung possible na magiging monthly amortization natin. Para nga po sa mga land-based employed, kailangan meron po tayong maipakita na last 6 months certificate of employment or current employment contract if applicable, or should be one line only. Dapat din po meron tayong latest 1 month pay slip and 6 months bank statement. So ito naman pong bank statement, kung meron tayong account sa mga bangko, pwede kayong mag-request ng 6 months latest bank statement. And actually, minsan diba, sa mga online banking, pwede nyong ma-request yun, yung 6 months bank statement. And then, 6 months remittance slips. Pero optional naman po ito. Nakadepende pa rin talaga. May mga additional requirements na minsan kahit hindi kasama na hinihingi si bangko or yung mga bangko kapag hindi po satisfied doon sa mga requirements na nasubmit natin. At para naman po sa mga seafarers, mandatory po na dapat maisubmit natin yung POEA Contract of Employment at yung Seaman's Book. Additional documents required for BDO Kabayan Personal Loan, yung Signed Automatic Debit Arrangement Form. Ito po ang tinatawag natin na ADA or Auto Debit. Okay? Auto Debit Arrangements. Ibig sabihin, dapat po meron kang account sa bangko at bago pa yung due date mo, halimbawa na-aprobahan yung loan application mo, bago pa yung due date mo, on or before yung due date, kailangan pondohan mo or lagyan mo ng laman yung account mo or yung bank account mo sa ide-deduct po nila agad-agad. Automatic po nila na ide-deduct yung monthly amortization mo doon sa bank account na nilagay mo doon sa form. Kaya kailangan nga po itong Signed Automatic Debit Arrangement Form. Okay? Kasi dito nga po nila ide-deduct yung possible na magiging monthly amortization natin once na naaprubahan nga po ang ating loan application. So, napakabilis lang din naman talaga umutang din dito sa BDO Kabayan Personal Loan. Basta nga po, kompleto tayo ng requirements. At isa lang din mga beshies, or advice lang na kapag uutang tayo, mag-personal loan tayo, or ito nga OFW or BDO Kabayan na personal loan, dapat po mabilis po tayong matawagan pagdating sa CI para nga po mas mapabilis yung pag-process ng bangko ng ating loan application. At para nga po sa mga karagdagang information, ilalagay ko na lang din yung link sa comment section at sa description below. Pwede nyo i-click yung link na yan para ma-check pa yung mga dagdag information. Maaaring may mga hindi ako nabanggit, so pwede nyo basahin doon. And meron ding nakalagay na apply, so pwede nyo i-click yun. Pwede kayong mag-submit ng inyong loan application at mag-aantay na lang po tayo ng tawag from the bank regarding nga po sa status ng ating loan application. It was the BDO Kabayan application form by clicking on the following link. So, yun nga po, makikita nyo po yung link sa comment section at sa description below. So, nga po sa BDO Kabayan Secured at BDO Kabayan Unsecured. Okay, so maaring may mga nagtatanong sa inyo, Miss Yana, ano po ba yung BDO Kabayan Secured at BDO Kabayan Unsecured? Kapag sinasabi po kasi nating secured, kailangan meron tayong i-collateral. Depende sa kung ano yung gusto ni bangko, kung ano yung hinahanap nila, pwedeng yung mga yung mga ORCR ng inyong sasakyan o di kaya titulo ng inyong lupa. Okay? So, yun yung sinasabi nila na secured or tinatawag na secured. At kapag sinasabi naman po natin na BDO Kabayan Unsecured, ito po
yung non-collateral, no guarantor, at wala pong co-maker. Ibig sabihin, lahat po ng mga requirements natin or yung amount na i-approve ni bangko, ibig sabihin, yung amount po na aprubahan ni bangko or ng bangko na utangan nyo ay magbe-base lang doon sa mga requirements na i-submit natin. Hindi po natin kailangan mag-collateral. Okay? Para lang din po magkaroon kayo ng idea kung ano nga ba yung secured and unsecured loan. So, ito nga po, minimum amount that you can borrow is 10,000 and maximum is 2 million. And loan amount is subject to bank approval and will be based on the income document submitted. Ayan nga po yung sinasabi ko sa inyo. Nakadepende pa rin yung amount na i-approve ni bangko dun sa mga requirements na na-submit po natin. So, yun lang. Sana may nakuha kayo na idea na naman sa video na ito. Especially nga po sa mga kababayan natin na OFW na naghahanap ng pwedeng mautangan para nga po sa mga hindi inaasahan na pangangailangan or panggagamitan ng pera. Okay? Anyway, thank you for watching. Please don't forget to click the subscribe button. Sana i-like niyo din po yung videos at huwag niyo kalimutan na i-share. Thank you guys at see you on my next vlog. Bye-bye!